we inherited 14.6 billion pesos of unpaid prior years obligation from the previous administration. Ulitin ko po, 14.6. Hindi katulad ng nasabi ko nung una na 10.2 billion PYO or commercial obligation ang iniwan sa atin. Sapagkat nung una ay wala naman pong dokumentong isinumite sa Transition Committee. But as we progress with time, under our watch, unti-unti na nagdatingan ang mga singilin. Kaya umabot po sa 14.6 billion PYO, prior years obligation or commercial obligation. Namana natin ang Mala-Smoky Mountain na mga basura kaliwat kanan sa Avenida, Boulevard, Highway, pati tapat ng bahay natin. Ito'y hindi kwento, kundi naranasan ng Manileño. Nakita, napanood sa telebisyon. Mga basurang hindi nahakot dahil hindi nabayaran ang garbage contractor. Hindi na binayaran, pinalitan pa. At yung pinalit na dalawa, hindi rin binayaran. Ang napaunang utang sa Lionel ay 800 million pesos. Pinalitan ng bago according sa kanilang pinili na dalawang kumpanyang Pileco at Metro Waste Management na nagkautang din ang lungsod na 250 million pesos. Naman na rin natin sa City Hall ang walang kapararakan at pakundangang paggasta sa mga JO. Shout out sa nakare-relate. Humigit kumulang 200 to 447 million pesos kada buwan. Ulitin ko po, hindi po taon, kada buwan na gastos. Sa job order pa lang yan. Sa unang linggo pa lamang po at si Vice Mayor isinama ko sa meeting dahil kaliwat kanan ang datingan nila Judith. Shout out sa nakare-relate kay Judith. Kaliwat kanang dumarating ang due dates ng Meralco, Maynilad, Manila Water, at iba pa bang mga provider ng utilities. In fact, may isa tayong health center, pinutulan agad. Sabi ko sa Meralco, bakit nyo naman pinutulan? Ilang araw pa lang ako nakakaupo. Putulin ko rin kaya poste ninyo. But fortunately, in fairness to Meralco, ay nakinig naman at muling pinower up yung nasabing health center. Pang mabayaran natin si Judith at hindi lang tayo nakabayad, on time na po tayo ngayon. 307 million. Wala na po tayong utang sa Meralco, sa PLDT, sa Maynilad at Manila Water. Wala nang mapuputulan. Hindi naging hadlang ang minana nating 14.6 billion
na PYO upang mabayaran. Uulitin ko, kasi narinig nyo to nung kampanya, bawal lang mag-video habang nagsasalita sa harapan nyo sila. Upang mabayaran ang utang natin sa Land Bank at DBP na nagkakahalaga itong taon lang na ito, nagbayad tayo ng 1.2 billion pesos sa Land Bank at DBP. So it's fake. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang magamit. Shout out sa mga taga-ospital ng Maynila. Tatlong taon nakatenga by tens of millions of pesos, a life-saving machine at napakamahal na procedure. Bagamat salat tayo, pinilit ko katulad ng mga ama at ina sa kanyang tahanang iraos at magamit ng mga taga-Maynila. Ngayon, nagagamit na natin ang cath lab sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila. Angiogram, angioplasty. Hindi lang kanal ang dinudot-dot natin mga barangay official, pati barbula ng mga ugat na barado ng mamamayan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ospital ng Maynila. We inherited debt, but we deliver results. Never compromise the services of our people deserve. Every peso was managed with discipline. Every obligation was met with accountability. And every decision was guided by service to every Manileño. Marahil, tanong ninyo sa akin ay ganito. Yorme, paano natin babayaran ang inutang natin sa Land Bank or DBP na ating pinagpagawa ng pabahay, eskwelahan, ospital, at mga iba pang gusaling kapaki-pakinabang, at mga ginastos natin na hindi natin makakalimutan sa karanasan natin habang tayo'y nabubuhay. Noong panahon ng pandemya, para bumili ng gamot, ng bakuna, at pagkain buwan-buwan sa loob ng 8 buwan ng 700,000 families. Noong panahon ng pandemya. So nangyari, nakabayad, katulad ng naturan ko, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan. Habang kaliwat kanan, kung tinutupad ang mga lumang obligasyon ng nakaraan, araw-araw nating kinakarap ang kasalukuyang obligasyon at ang luma ko namang obligasyon ayon na rin sa batas na ating mga ginawa noong ako'y naging mayor noong 2019 at nagka-pandemya. Nabayaran natin ang Land Bank. Nagbayad na tayo ng 7 billion sa kanila. Nagbayad pa tayo ng 1.2 billion sa panahon natin. So ano po ang ibig sabihin? Ito ay malinaw na katibayan na hindi pahirap sa delivery of basic services ang inutang natin para sa housing,
hospital, schools building. Ang tunay na may sala ay ang nagpahirap sa atin ay grave fiscal mismanagement. Yun, yung ipinampahid sa labi na mantika sa ating mga ilang mamamayan sa lungsod. Dinudututan tayo ng JO. Ang kinita mo, posam, ang kinita nung nagbigay, 30. Ngunit sino ang nagsakripisyo? Mamamayan ng lungsod ng Maynila. Kaya hindi totoo na hindi makakabayad dahil nagawa po natin bagamat malaki ang obligasyon ng nakaraan. Kaya malinaw ito at patuloy na magiging malinaw ito. We did not inherit excuses. We inherited obligation. And through disciplined fiscal management, we turn that into stability, and stability into better services for every Manilans. Masinop na pamamahala, naging matatag ang fiscal at financial management ng lungsod. No more overspending for job order personnel in Manila. Kung dati-rati umaabot ng 200 hanggang 400 buwan-buwan, ngayon po 60 to 80 million pesos na lamang ang ginagasta natin buwan-buwan. Muling binuhay ang Go Manila App. At dahil doon, kahit Sabado, bagyo, umuulan, may dilubyo, holiday, nagkaroon ng access makabayad ang mga taxpayers of the City of Manila na kung minsan, pag pinagsama-sama natin yung binayad nila sa araw ng Sabado, sa araw ng Linggo, holiday, halos 367 million pesos.